Isinusulong ni Senador Lito Lapid ang panukala laban sa pagdadala ng mga heavy gut na school bag. Approve naman kaya dyan ang Department of Education? Ang sagot sa report ng saksing si Mark Zambrano. Araw-araw, pakiramdam ng grade 4 student na si Maki Villeza, napasan niya ang daigdig. Paano ba naman? Sangkater ba ang bitbit ng libro sa eskwelahan? Kasi sumasakit kasi yung likod ko. Sumasakit likod mo? Everyday sumasakit likod mo? Paminsan-minsan lang. Ang kabatch niyang si Nathan Robles, kahit papano'y sanay na raw sa mabigat na bitbit. Nahihirapan ka bang buhatin yung bag mo? It's so heavy. Everyday. Hindi po. Ha? Hindi Kahit po. ganito karami. Apo. Bakit di ka nahihirapan? Noong grade 3 po, okay na po sa akin. Sanay ka na. Apo. Gayun man, di raw maintindihan ng ilang magulang kung bakit kailangang iuwi ng kanilang mga anak ang sandamakmak na libro araw-araw. Supposed to be dapat may cubby hole sila, dapat iniiwan nila doon na yung mga things lang na important, yun lang ang pwedeng iuwi nila. Kaya lang nakikita ko, sobrang bigat eh. Kaya kung si Senador Lito Lapid ang masusunod, dapat nang magkaroon ng batas kontra overloading ng school bags. Sa isinusulong niyang Senate Bill No. 2179, nais malimitahan ng senador ang bigat ng mga bag ng mga estudyante nang maiwasan daw ang masama nitong epekto sa kanilang kalusugan. Sa mga bata pang mga buto niyan, spinal cord niyan, gusto mo bumaluktot yung anak mo? Sagot naman ng DepEd, hindi na raw kailangan ng batas o kahit nga raw memo kontra sa di umano'y overloading ng mga school bag. Siguro naman, ayaw naman nating makuba yung ating mga estudyante. Kailangan natin sigurong hilingan na lamang yung mga schools, mga principals na tingnan na muna itong problema tungkol sa mga masyadong mabibigat na dinadala ng mga bata. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Uwi na bukas na madaling araw si Pangulong Noynoy Aquino mula sa kanyang 7 araw na working visit sa Amerika. At sa kanyang pagbabalik, halos 3 bilyong dolyar na pamumuhunan ng kanyang isasalubong sa bansa. Mula sa California, saksi si Sandra Aguinaldo. $2.8 billion. Yan ang halaga ng investment na uwi ni Pangulong Aquino sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. At ito ang buong pagmamalaki niyang balita sa mga Pilipinong kasama niyang dumalo sa isang misa sa Mission Dolores Church sa San Francisco, California. Let us keep working to stay on the straight path where peace and progress and prosperity await us all. Sa one-on-one interview ng GMA Network sa Pangulo, tikom ang Pangulo kung ilang Pilipino ang mabibigyan ng trabaho sa pagbuhos ng bagong investment, lalo pat may problema rin ng kakulangan ng trabaho sa Amerika. Sabi niyo, malungkot kayo pag 10,000 lang. O, pwede bang sagutin ko lang na na-achieve na natin yan? Yung hindi ako malulungkot. At talagang malaki-malaki ho. Naikwento rin ng Pangulo ang kanyang first encounter kay US President Barack Obama. Napakagaanong kausap natin. So, parang kagad napapaniwala ka. Sa pag nag-commit, may mangyayari. At dahil binata ang Pangulo, bukod sa mabigat na trabaho, may iba pa siyang iniisip habang nasa Amerika. Kasang detalye na doon di ba? Ito ba formal affair, semi-formal affair, informal affair, depending on what is sought to be achieved with each interaction. Sino yung mga may pasalubong? Dahil yung mga kapatid ko, mga pamangkin ko, wala. Tsokolate na naman na ipasalubong sa mga kapatid ko. Si Shalani po. Secret na yun. Secret. Pero naging seryoso ang usapan nang tanungin ko na tungkol sa report ng IRRC. Posibleng mangyari na halimbawa yung report ng IIRC ay madagdagan o mabawasan pagdating po sa palasyo. Baka. That's why I had it reviewed. What is the overall goal? Ayaw ko maulit eh. Ito ang huli niyang interview bago tumulak pabalik ng Maynila. Nasaksihan ito ng mga Filipino-Americans kabilang na si Ana the Hurricane Hulaton. Ang kabuoang interview ay mapapanood sa GMA Pinoy TV sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa San Francisco, California, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Sa ibang balita, binabantayan pa rin ng mga otoridad ang butanding o whale shark na 4 na araw ng stranded sa Buton Pier sa Subic Bay. Ayon sa mga eksperto, delikado kung mano-manong paaalisin mula sa pier ang butanding na may habang 15 talampakan. Kaya naman hihintayin na lang daw na kusa itong umalis ng pantalan. Napadpad sa pier ang butanding nung nakarang Huwebes. Posible umanong nalito lang ito kung paano bumalik sa kanyang pinanggalingan. Mukha naman daw itong malusog at wala ring anumang sugat o tama sa katawan.
At sama-sama natin saksihan, fire truck na posibleng pinakamaliit sa buong mundo nilikha ng isang Pinoy. At Facebook The Movie, silipin. Balitang hatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng Saksi at Nescafe Decaf ang walang kinikilingang pagbabalita para sa sambayanan.